Marami sa ating mga Pilipino ang walang trabaho dito sa bansa. Kaya ang isa sa pinakamadaling takbuhan para magkatrabaho ay pagiging isang delivery rider. Ang tanong, makakabuhay ba ng pamilya ang isang araw na kita ng pagiging isang delivery rider? Tara, samahan niyo ako. 10:30 AM na mag-start tayo magbiyahe and on the way na tayo sa may first booking natin. Ang first pick up pala natin from San Mateo going to Pasay. Ang rate niya is 200 pesos. Opo. Ay, depende sir. Baka ano. Ay, ka na sir. At dahil malayo yung drop off natin, umalis na kagad ako at dito lang ako nagantay sa may bandang Marikina. So ayan guys, bali tumigil muna tayo dito sa may bandang Marikina. Try natin magantay ng kasabay. Actually, medyo malayo kasi talaga tong drop off natin sa may Pasay pa. So at least kahit paano, try natin magkaroon ng kasabay. So ayun, ulitan ko kami mamaya guys, sana magkaroon and let's go. At dito nga tayo naka-pick up sa may bandang Cainta. Hello sir. Hello po. Ano po ba? Ma'am, good afternoon po ako po. Opo, salala mo po. Dito po ba kayo ma'am sa may tindahan po? Sa may ano pa, sa may corner dalupan, sa may puso Marami. Corner Dalupan. At dumating na nga si ma'am. Ang biyahe pala nito is from Cainta going to Taguig. Ang rate niya is 250 pesos. Yan, para pipicturean ko lang na ano. Ang nakuha niya. Wapo dapat ako dyan na. At syempre, nakakagawa pa ito sa mga cellphone. Ito lang po. Pagig lang ito mamaya, no? At dali-dali umalis na kagad ako ng pick up. Tayo ng booking. So from here sa may Cainta going to Taguig, it's 16 kilometers for 244 pesos. Bali, nagkaroon kasi siya ng high demand kaya sobrang taas ng rate. So on the way tayo sa may boat drop off and let's go! After ng ilang oras sa biyahe, nakarating na kagad tayo dito sa may Taguig. Dito muna ba? Papatawag. Bagay. Nandideliveran. At ito rin yung isa sa pinaka na-enjoy ko sa trabaho na to, ang makita ng iba't ibang bahay. Andito na tayo sa may isang drop off natin guys. Medyo maigpit dito. Itatawag muna nila. Siguro sobrang high-end nitong high-end nitong mga sobrang high-end nitong village na to oh. Grabe, ang ganda ng bahay dito, men. Grabe, ang ganda ng bahay dito. So, ayun mga tol, bali ito yung pangalawang drop off booking natin. Actually, inuna ko na siya gawa nga ng mas malapit to. Kumbaga madadaanan lang. And ayun. Pag-drop natin, binigyan na pala tayo ng 250 pesos. Opo. May tip na 6 pesos. At pagdating ko sa last drop off natin, medyo nahirapan pa akong kontakin si ma'am. Di makontak boy. At dahil di talaga sumasagot si ma'am, pinuntahan ko lang sa mismong building nila. One Palm Cluster C. Hindi. Hindi kilala. Ay, yan. Ano ba nakalagay lang kasi dito sir, One Palm 3 Bilas Cluster C. Tapos di po siya makontak eh. So ayun guys, bali nakuha na ni customer. Actually, medyo natagalan ako doon. Buti ka mo, buwaba na lang siya. Siguro kinontak siya nung pick up para makuha yung item doon sa lobby. So ayun, time check, it's already 12:49 and nakaka 200 na tayo. 450 pesos sa dalawang booking. And then, waiting na tayo sa sunod na booking natin. Andito tayo ngayon sa may Resorts World or dating Resorts World, Newport World Resort sa may Pasay. So, ayun. Let's go. At dahil mainit pa, nagpahinga muna ako habang nag-aantay ng booking. After na nakuha naman tayo ng booking from Pasay papuntang Manila, it's 155 pesos. Okay. At dahil nag-overheat yung cellphone ko, hindi na rin ako nakuha ng pang double booking natin, kaya dumiretso na rin ako sa may drop point. I was never the one to write up a song for just anyone. I
was always the one to find myself lost in long conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. Nakarating na kagad tayo dito sa may drop-off point. Sa may ano po? Babayaran pa sa'yo? Pa? May babayaran ka po? Mayroon po ma'am. Ano po? Magkano? 153 po. Pasok ka dyan sa gate, kaliwa ka ng guard house. Dito ako sa... Ano may tip sa inyo? Thank you mama. Grabe init guys. Oh. Oh. Time check. Mga alas 2 na. 1:58. After na may na-pick up tayong booking papuntang Obando, Bulacan. Medyo natuwa nga dito si ma'am dahil ako lang ata yung rider na nag-accept ng booking niya. Iba talaga yung init ng panahon ngayon, kaya sa mga customer na generous, maraming salamat po sa inyo. After ilang oras sa biyahe, nakarating na rin tayo dito sa may Obando, Bulacan. Alam mo yung nakaka-excite sa ganitong trabaho, hindi mo expected kung saan ka talaga mapupunta, kaya iba't ibang lugar yung napupuntahan ko. And ito yung pinaka-exciting part sa trabaho na to. Hindi mo alam kung saan ka mapapadpad, ang gusto mo lang talaga ay kumita at mamasyal. Kaya po yun, ma'am. Kaya pala sabi ng mga teacher doon. Lo. Ay, salamat po. Okay na po, salamat. Nag-add pa rito ng 50 pesos na tip si ma'am, kaya naging 317 pesos ang total pair nila lumog. After nan, in-explore ko muna saglit yung parang river nila. Sobrang amis na amis ako dahil pangatlong beses ko palang nakapunta dito. At dahil naabutan na rin ako ng gutom, kumain na din tayo bago tayo kumuha ng last booking natin. Ganito talaga ang buhay ng isang delivery or MC taxi rider, kung saan lang maabutan, doon kakain. Nung mga time na nagtatrabaho pa ako, bilang lang yung break mo, pero dito kahit unlimited ka mag-break, okay lang. After na nakuha na tayo ng last booking natin, dito siya banda sa may Valenzuela and pauwi na siya malapit sa atin. Bali from Valenzuela going to San Mateo for 270 pesos, kasama yung tip dyan na binigay ni ma'am. Pwede pa sana tayo magsabay guys, kaso nga lang pagod na ako, gusto ko umuwi. Ayun o, 175. So just in case sa mga ganitong booking, may option naman kayo kung gusto nyo magsabay para mas malaki pa yung maiuwi nyong pera mga tol. So yun lang, let's go. Ngayon na po, salamat po. Yun po. So yun guys, bali nakauwi na tayo dito sa bahay and ang total na bookings natin na nakuha today is 5 bookings and ang total na kinita natin is 1,192 pesos. So nagtrabaho lang tayo from 10:30 AM hanggang 5:30. So sabihin mo ng mga nasa 7 hours, mga ganun. So ayun, bali syempre ma-minus mo ba dyan ng 200 na gas, 200 na top up, 60 pesos na pagkain natin kanina. And at least magtabi ka para sa yung motor per day, 50 to 100 pesos. So, most likely magkakaroon tayo ng 700 manina sa bookings na yun. And actually, hindi ko na siya masyadong sinipagan. Gawa nga ng sobrang init talaga. So, I decided na umuwi na rin ng maaga. And depende pa rin yan sa diskarte at sipag mo kung magkano yung kikitain mo dito sa trabaho na to. Kaya for me, kung aking tatanungin, makakasurvive pa ng pamilya sila na mo? Yes. Kung sisipagan at diskartehan mo. At the same time, sana sila move magkaroon ng kumaga parang i-maintain lang na magkaroon ng high demand kasi may mga bookings talaga sobrang lugi talaga yung fare. As in, lugi talaga out of
out of way talaga yung yung fare ni Lalamove. May mga ganun talaga siyang instances. So sana kung minanonood man dyan na Lalamove po na office or something na i-maintain nyo po yung magkaroon sana ng high demand kasi sobrang init po talaga sa kalsada. Sobrang alam ko po yung hirap ng mga rider or yung mga pinagdadaanan ng rider. So yun lang, maraming salamat kung nakabot ka man dito, and para sa may mga questions, comment down below or sali kayo dito sa ating Facebook group. I-post nyo lang doon pag may mga tanong kayo dahil sobrang puno na po talaga ang ating Facebook Messenger. So, post nyo lang po pag may mga questions po kayo doon sa group natin and para masagot agad ng mga kasama natin or else nakikita ko naman po siya. Everyday naman po ako nag-scroll doon sa group natin. So, yun lang. Maraming salamat kung nakabot ka man dito, and don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga gantong content. And this is Ship Vlogs. See you next vlog. Peace out.